Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong sinusulong na diborsyo o divorce ni Senator Rapi Tulfo. Dito ipapakita niya kung bakit kailangan na po ng ating bansa ng divorce. Although meron tayong annulment dito, alam naman natin ang annulment ay napakamahal at talagang masasabi natin anti-poor. Ngayon, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede namang makalambing sa inyo, pakipindot naman yung subscribe button, at the same time, pakilike na rin yung video, wala naman pong bayad dyan. So ito, panoorin po natin kung ano po yung mga ipinunto ni Senator Rapi Tulfo para sabihin natin na kailangan na po talaga ng divorce dito sa Pilipinas. Say na annulment because you can afford. How about those people that who cannot afford? How about the poor people? Ikaw, meron attorney ka, kaya mo magbayad ng kalahating milyon. Of course, at your disposal, meron ka mga kotse, properties, alahas, money in the bank. You have those, I think. Pero how about those people na halos hirap pa sila maitawid pang araw-araw yung kanilang mga pangailangan, wala nang halos makain. Doon, totoo naman yung punto doon ni Senator Rapi Tulfo. Yung mga may pera, kaya nila magpaanal ng kanilang mga kasal. Kung makikita ninyo, di ba, usually, mga politiko, nakakapagpaanal sila ng kanilang mga kasal. Paano nga naman yung mga mahihirap nating mga kababayan na walang kakayanan na gumastos para sa annulment? Gaya nga ng sinabi ni Senator Rapi Tulfo, yung iba nga din, yung pang-araw-araw nga, nahihirapan na silang itawid. Paano pa sila kukuha ng abogado para mapaanal yung kanilang kasal, 'di ba? Yung pang-araw-araw nga hirap na hirap silang bunuin. Paano pa yung kalahating milyon na sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na kailangan gumastos ng 500 million para lang maanal yung kasal nila? Tingin niyo ba afford yan ng isang tricycle driver, jeepney driver, security guard, o yung mga minimum wage earner lang? 'Di ba? Hindi ma-afford yan ng mga mahihirap nating kababayan. Kaya nga dito maganda yung pinunto rito ni Senator Rapi Tulfo. O tuloy po natin. Ano yun? Yes, respectfully, Kasi sir. madaling magsambit ng annulment because Yes, sir. kaya mo. Paano yun sa mga taong hindi nila kaya? Bakit ito na mag-introduce ng legislation para magkaroon ng divorce kaysa pa magpahanap ka ng pasikot-sikot? Kumbaga talagang ginagawa mo ng paraan yung isang baluktot na sistema. Yes, Yung sir. sistema na bulok na baluktot na mahirap kumbaga sa karpintero, hirap na magawa ng paraan ng karpintero kasi inaanay na, marupok na yung pundasyon. Pilit mo pa rin talagang ipa-reconstruct, pilit mo pa talagang, ba't di mo na lang tanggalin na lang ulit yan at magtayo ka ng bago, which is the divorce. So yun, isa pang punto yun yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo. Meron naman talagang isang relasyon yung sa pamilya na talagang hindi na pwedeng, sabihin natin, hindi na kaya talagang i-restore. Hindi na kayang ma-resolve ng isang marriage counselor. Na talagang to the point na talagang nagkasundo na sila, talagang hindi na uubra. Merong talagang ganun na hindi na talaga pwedeng pagsamahin. Especially, andyan yung mga talaga nakakasakitan na yung umaabot sa punto talagang halos magpatayan na, andyan na yung punto na nadadamay na yung kanilang mga anak. So, yung mga ganung bagay, talagang hindi na pwedeng pagsamahin. Pinipilit pa kasing isalba ng mga marriage counselor, ng mga pamilya, both party, mga kaibigan, na baka daw kaya pang mairesolba. Pero, kung bumigay na kasi yung pinakapundasyon dyan, yung mag-asawa, so paano mo pa i-restore yung ganung klaseng relationship? So, tama yung sinasabi rin ni Senator Rapi Tulfo na bakit hindi na lang gumawa ng panibago kung talagang hindi na talaga ubrang pagsamahin yung dalawa. Offering. Yes, sir. Diba? I-overhaul na lang yun. Kasi, Attorney Arzaga, Yes, sir. take it from me. I've been in public service of broadcast for 20 years, more than 20 years. Every single day nakikita ko po yung mga mahirap na kababayan lumalapit sa akin na nagsusumbong dahil sila binubugbog, minamaltrato, winawalang yan ng kanilang mister. Yung mga anak pupunta sa akin, nagmamakaawa dahil yung kanilang atay, abusado, nakikita binubugbog yung kanilang nanay day in and day out. Napakadali sa attorney magsalita sapagkat hindi ka nahahanas ng ganun.
Salamat ka dahil mayaman ka. Hindi mangyari sa'yo siguro yun. O sa iyong parents, never mo na makita yun. Ano yung mga mahirap na kababayan? Isa yun sa mga sa mga nakikita ni Rapi Tulfo, kaya isa siya sa mga nagsusulong nito na magkaroon tayo ng divorce. Oo, tama naman yung sinasabi nila na since dahil sa kinasal sila, Diyos lang ang, kumbaga, ang nagtali sa kanila yung Panginoon Diyos. Tama naman doon. Pero may mga sitwasyon kasi na talagang hindi hindi rin natin pwedeng gamitin yung ganung lohika yung ganung logic Paano kung andyan yung mga fixed marriage na talagang hindi naman gusto ng both party, or talagang medyo meron ng konting may topak na, may side na sa utak yung isang yung lalaki or babae, andyan na yung punto na sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na nagkakasakitan na. Andyan na yung nagmamakaawa sila na putulin na yung kanilang pagsasama, to the point nga kahit na hindi valid yung kanilang paghihiwalay, di ba? Andyan yung barangay na okay lang kahit magkapirmahan lang sila na sabihin wala na silang pakilamanan. Pero hindi po valid yun. Bali, ang pinaka-bad lang dyan kapag sinabi na po ng korte na sila hiwalay na. Hindi po tinatanggap ng korte yung nagkapirmahan sa barangay. Kaya nga, maganda yung pinupunto rito ni Senator Rapi Tulfo na sana magtuloy-tuloy na maipasa itong divorce law. One day siguro I'll invite you to attend one of my shows, or maybe siguro I'll let you sit doon sa Action Center para ma-feel mo face to face. Mahirap kasi kung ano lang nababasa mo, kung ano lang nakikita mo sa Constitution, sige, okay na, I will adapt this. As a mayor, of course, I don't blame you kasi you're a lawyer. Kung ano yung nasa Constitution, kung ano yung nasa batas, talagang you'll stick to it. But there are times na you have to relate to the people doon po sa ground. Dito makikita nyo na si Rapi Tulfo sumusunod pa rin naman sa proseso. Tama naman yung sinasabi niya dito sa abogado na nagre-represent na doon sa anti-divorce. Na tama naman na sinusunod niya yung proseso ng batas na kailangan sundin muna bago yun ma-aprobahan yung annulment. So, andyan yung magkakaroon pa ng hearing. Yung nga, kailangan pa rin gumastos na talagang hindi naman kakayanin ng isang ordinaryong Pilipino. Siyempre, andyan yung mga mga requirements para masabing ma-annulled yung kasal. Mamaya paliliwanag ni Senator Rapi Tulfo kung ano isa doon sa pinakamahirap na yun yung pinakamadali na requirements para ma-annulled yung kasal. Pero merong pa rin, sabihin natin, pwede pa rin dayain or pwede pa rin, yun yung gamitin pambala para lang mahiwalay kahit na to the point na magsinungaling na sila para lang ma-annul yung kasal nila. Diba? Yun nakikita mo talaga yung pinaka-problema. Dapat na-feel mo sila like me, face to face, I see them so I can feel them every day. Di po ba? So far nakita ko isa lang nag-oppose dito, si Attorney Arzaga, and I have just a couple of questions for you, Attorney. Halimbawa po, meron kang kamag-anak. Ito, magandang punto to, yung example ni Senator Rapi Tulfo. Ito, nangyayari talaga to. Ito, sigurado na-experience to ni Senator Rapi dun sa kanyang programa. Pero sa totoong buhay, nangyayari po talaga. Sigurado naman yan. Kayo, may makakilala rin kayong napunta sa ganyang sitwasyon. So, alam ko makaka-relate kayo tungkol dito sa example dito ni Senator Rapi Tulfo. At yung kamag-anak mo yung mahirap. Babae po yung kamag-anak nyo. And araw-araw siya po ay nakakaranas ng pambubugbog sa kanyang mister. On top of that, yung mister niya po ay addict at wala nung pag-asa na marehab. Kailangan niya po magparehab. And day in and day out, nakikita po ng mga anak, ng inyong kamag-anak, na yung ginagawang pambubugbog sa kanilang ina. Now, mahirap po yung kamag-anak nyo. At ayaw na po talaga ng kamag-anak ninyo na makisama doon sa kanyang mister na sobrang pagkaabusado. There's no way that the marriage will still work. So dumating yung time, lumayas na lang po yung inyong kamag-anak. Lumayo na lang. And then, after a couple of years,
Itong si abusive na husband, binalikan si kamag-anak mo. Dahil si kamag-anak mo ay meron ng trabaho at hino-hostage, kailangan magbigay ka. Dahil kapag hindi, ididemanda kita kasi meron ka na ngayong boyfriend. Ididemanda kita kasi meron ka ng ibang boyfriend at kasal pa rin tayo. Ano po ang inyong reaksyon sa sitwasyon na yun? Hindi ba, dadagdagan ko, hindi ba it's about time na para mabigyan ng pagkakataon yung kamag-anak niyo na makapag-file ng divorce? Kasi kapag hindi, pag annulment ang pag-uusapan, wala akong kakayahan ng kamag-anak ninyo because annulment is a long process and it's anti-poor. Go ahead po. Maraming salamat po, Senator Tulfo, sa inyong katanungan. Una-una po, kami po sa ALFI, we commiserate with everyone, with women who find themselves in abusive situations like the one you described, sir. For us po, we would like to exhaust all existing remedies that women who find themselves in abusive relationships may avail of. For example, if the root of the problem is violence, we have the provisions of the VAUSI, Violence Against Women. Tingnan nyo yung sinagot itong abogado na to, na i-exhaust daw nila lahat ng remedies para lang parang ang dating tutulungan pa rin nila yung babae na ma-resolve yung kanyang problema dun sa asawa niyang abusive. Pero hindi niya binanggit na paano ipaghihiwalayin kasi nga yung asawa niya lalaki nananakit na or sabihin nating addict. So sinasaktan na siya. So ang gagawin lang parang magpapile lang dito ng kaso pero hindi sinabi kung pwede na ba silang pwede nang putulin yung kanilang kasal. Dito medyo sumagot dito si Senator Rapi Tulfo na parang hindi kasi naintindihan nitong abogado kung ano yung punto ni Senator Rapi Tulfo. So, I'm sorry, excuse me. Ang sinasabi ko na nga po, naghiwalay na. Wala na nga hong paraan na mapag-ayos pa sila kaya naghiwalay na po yung si Mrs. Okay, at hindi na po pwede ma-rehab itong si addict na mister. Ano pong reaksyon nyo? Kasi ang sinasabi niya, nag-offer kayo ng option. Yes, sir. Okay, remedies. Wala na nga pong remedy. Unreconcilable differences na nga po. Hindi na sila pwede ma-reconcile dahil nga po, itong si lalaki, sobrang pagka-abusive na. So dito parang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, sumuko na yung babae dun sa kanyang asawa dahil nga masyadong abusive na. So kumbaga parang tapos na. Putol para dun sa babae, putol na talaga yung kanilang relationship kasi naghiwalay na sila. Ngayon bumalik lang kasi yung lalaki dahil napag-alaman niya yung asawa niya maganda na yung tayo sa buhay, may trabaho na. Yun nga lang may panibago na siyang kinakasama. So parang bina-blackmail dito ng dati niyang asawa na kapag hindi siya sinustentuhan manggugulo siya or pwede niyang kasuhan yung kanyang asawa dahil nga kasal sila. Yun yung sinasabi dito ni Senator Rapi Tulfo na ano ba yung bakit hindi pa pwedeng ipaghiwalay yung dalawa. Eto na nga ayaw na. Kasi ang sagot ng abogado gagawa pa sila ng mga remedies na parang pwede pang isalba yung kanilang pagsasama. Ayaw na nga nung babae dahil nga siya yung naka-experience Ito nga hindi natin maintindihan dun sa mga ayaw sa divorce na sinasabi na magkakawatak-watak daw yung pamilya kapag nagkaroon daw ng divorce law. Sa akin naman, hindi naman naabot sa ganung punto kung nagmamahalan talaga yung dalawang mag-asawa. So, bakit sila magdi-divorce kung nagmamahalan naman? Yung divorce naman is ibibigay lang dun sa mga taong o dun sa pamilya talagang hindi na magkasundo na umaabot sa punto na nagkakasakitan na, nandiyan na yung halos magpatay na, nadadamay na yung mga bata. Doon lang dapat ibigay yung divorce law. Hindi yung pwedeng parang napag-isipan. Parang katulad sa Amerika na nagsama ngayon, nagpakasal ngayon, bukas magdi-divorce na. Hindi ganun. Dapat siguro ang punto dito ni Senator Rapi Tulfo, kung talagang hindi na kayang pagsamahin o yung isa ay bumigay na, ayaw na parehas magsama, bakit hindi na paghiwalayin nang sa ganun makakita sila ng panibagong pwede magpasaya sa kanilang buhay. Diba? Hindi yung parang now-hostage sila dun sa kasal na talagang ang remedies lang annulment na alam naman natin na hindi kakayanin ng isang ordinaryong Pilipino dahil sa napakahabang proseso at napakamahal. So sana po matuloy po itong divorce law na sinusulong ni Senator Rapi Tulfo.
Maraming salamat po.